kang mag-apply dito sa Hong Kong pero hindi mo alam kung paano, well, good news dahil nasa tamang channel ka. By the way, my name is Geraldine. Isa akong katulong dito sa Hong Kong. 3 years na ako dito at meron din akong 2 years experience bilang katulong sa Dubai. Charot! Pero bago ang lahat, baka naman, pakisubscribe naman. Charot. So, wag na natin patagalin, no? Ang pinakauna nyong gagawin ay syempre kumuha kayo ng passport. Dapat ready na ang inyong passport kasi kadalasan ng mga agency dito sa Hong Kong, kapag wala kayong passport at nag-apply kayo, ay hindi nila kayo papansinin. So, passport muna. And then, next is gumawa kayo ng self-introduction video. Kung wala kayong idea kung paano, meron akong sample ng self-introduction video na ginawa. Ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. So, meron na kayong passport, may self-introduction video na kayo. Pwede na kayo ngayong mag-apply online. Okay, disclaimer lang. Itong sinishare ko sa inyo ngayon ay based on my experience. So, yes, nag-apply at ma-hired ako online lang. So, hindi na ako nag-walk-in kung saan-saang agency para ma-hire. So, pwede online. Make sure lang na yung agency, no, pag nag-research kayo, is kapag nakakita kayo ng agency, i-check nyo muna kung legit. So, saan ba malalaman kung legit yung agency na yon? Pumunta kayo sa dmw.gov.ph. Hanapin nyo doon yung whitelisted na agency. Sinulat ko yan para sure tayo, hindi tayo malito-lito. So, hanapin nyo doon sa website yung mga whitelisted agency. Isulat nyo ngayon doon o itap nyo doon yung agency na nahanap nyo. At kung nakalagay doon is cleared, ibig sabihin yan ay okay yung agency na yun. Legit siya. At wala siyang issue. So, go nyo na yon. And then next is, kung gusto nyo naman malaman, kasi lahat ng agency sa Pilipinas, meron yan silang ka-tie up na agency dito sa Hong Kong. Hindi pwedeng wala. So, paano nyo malalaman kung legit yung agency dito sa Hong Kong? Pwede nyo i-search sa Google yung, hanapin nyo yung list of agency, legit agency in Hong Kong for domestic helper. Parang ganun. And then, makikita nyo doon yung website ng Labor Department. Doon nyo makikita yung PDF. Nandun lahat ng listahan ng mga legit na agency dito sa Hong Kong. Ayan, para sure kayo na hindi kayo nagsasayang ng oras, no, ng panahon para mag-apply sa kanila kung dapat i-make sure nyo na legit muna sila. Okay, so kung sure na kayo na legit yung agency na yon, pwede nyo na silang i-message. So kapag binessage nyo sila, kapag nag-reply sila, basically ang sasabihin lang nila is i-send sa kanila yung inyong details at yung picture ng inyong passport, ganon, at yung self-introduction video, yun yung or tatawagan nila kayo. So kapag tinawagan nila kayo or nag-okay na sila, no, i-encode na nila ngayon yung inyong details, yung passport nyo, yung introduction video, no, sa kanilang website. So, kapag nandun na kayo, ima-market na nila kayo ngayon, makikita na kayo ng mga employer na naghahanap ng domestic helper. So, kapag next naman nun is, kapag nakita kayo ng employer dun sa website nila at pinili nila yung self-introduction video nyo, is maggagawa na ngayon yung agency ng schedule para magka face-to-face, no, or video call na interview ang employer at ikaw. So, yun ang next na gagawin. So, dapat mag-install na kayo ng WhatsApp kasi dun gagawin ang face-to-face or video call interview ng employer, nyo ng employer. So, install ka muna ng WhatsApp para ready na. At saka, WhatsApp talaga yung ginagamit na communication kapag nag-a-apply at pati yung mga agency dito sa Hong Kong. Pati yung mga employer. So, WhatsApp ang communication. Kaya dapat nakapag-install ka na, i-ready mo na yan. And then, after ng face-to-face or video call interview nyo ng employer, kapag okay na siya sa'yo or kumbaga, hinire ka na niya, is tatawag or magme-message yung agency sa'yo na congratulations, hired ka na. Kailangan mo na ngayon na magbibigay sila ng schedule kung kailan ka magre-report sa agency para initial medical. So, kapag initial medical ka na at fit to work ka na, ang gagawin mo naman ngayon ay magko-contract signing. So, yung contract na yon ay dadalhin muna yon doon sa Hong Kong para ipa-verified, no? Papirmahan sa employer, ipa-verified para gamitin para makakuha ka ng visa. So, while nag-aantay ka ng visa, ang gagawin mo naman ngayon kung first timer ka, kailangan mo mag-take ng TESDA, Domestic Work Training at OWA. OWA yung pinag-aaralan doon is yung basic culture and language ng dito sa Hong Kong, which is yung Cantonese.
And then, after nun, kapag tapos mo na yung dalawang training na yon, OWA at TESDA, ang gagawin mo naman ngayon ay mag-aantay ka kung okay na yung visa mo, kung approved na ba yung visa mo. I-message ka na lang noon ng agency. So, kung okay na yung visa mo, sasabihin na ngayon ng agency na mag-aantay na lang kayo ngayon ng ticket nyo. Yan. Kapag may ticket na kayo, ang next naman yan ay kailangan nyo naman na a day before ng flight nyo is kailangan nyo mag final medical. Yung ibang agency minsan pregnancy test lang yung final medical nila, pero yung iba lahat pa rin ng yung medical nyo same lang. Kasi yung sa akin, yung first apply ko dito sa Hong Kong, yung final medical namin is PT lang. So pregnancy test lang. Pero yung pangalawang balik ko dito, yung final medical namin is ang dami pa rin. Kung ano yung medical namin nung initial medical, yun pa rin yung medical namin nung final medical. So kapag okay na yung final medical mo, magre-report naman kayo ngayon sa agency para mag-PDOS, yung pre-departure orientation na yon, para malaman nyo kung ano yung mga gagawin nyo. And then, next nun is, ibibigay na sa inyo ng agency lahat ng mga papers nyo at lahat ng mga kailangan nyong malaman, sasabihin na nila doon. And then, pag okay na lahat, na ibigay na sa inyo lahat ng papers nyo is, maghahanda na kayo para sa inyong flight. So, congratulations! Welcome sa Hong Kong. Charot! At wag mo munang dyan, kasi pagdating dito sa Hong Kong, dapat yung medical nyo dyan sa Pilipinas ay talagang hindi siya tampered. Talagang totoong fit to work kayo. Kasi pagdating dito sa Hong Kong, magbe-medical kayo ulit, tapos pag cleared na yung medical nyo, saka pa kayo ipapasundo ng agency sa inyong mga employer. So, welcome. Welcome sa pagiging katulong dito sa Hong Kong, no? Wag na wag kayong mag-decide na maging katulong kung hindi buo yung loob nyo, kasi kailangan dito yung buo yung loob nyo, tapos laban lang talaga, charot. No? So, kailangan go lang tayo ng go. Dasal lang tayo, no, para sa ikabubuti, sa pangarap natin at sa ating pamilya. So, yun lang muna sa ngayon. Mag-upload ako next ng mga videos kung paano, mga tips, no, kung paano ma-hire agad, kung paano mapili ng employer agad. So, thank you so much. Sana wag niyong kakalimutan again na mag-subscribe and paki-like naman ito. Charot. So, yun lang muna sa ngayon. Thank you. Bye!